Hello, magandang, gabi sa inyong lahat. Ay no, umaga umaga pala. Sorry ha, medyo aligaga pa ako. Galing kasi akong ghost hunting. So, diretso ako dito. Siyempre, kailangan natin gumatas yung iPhone natin, di ba? Anyway, itong pag-uusapan natin, ang hirap niyang panoorin, ano? Sasalita na naman yung laruan ko. Ang hirap niyang panoorin, ano? Alam nyo ang mahirap na part sa akin. Kilala nyo ba si Mami Susan? Nire-upload ko yung ano yung sagutan namin ni Mami Susan. Huwag kayong magalala. After netong video na to, idudugsong ko sa huli, no? Para maintindihan nyo kung gaano niya kamahal si FLM nun before. Yun ang mahirap sa akin na i-process yung dati, alam ko itong si Mami Susan kasi bukal sa loob yung pagmamahal niya kay FLM before. Hinangaan niya talaga yung tao. Hindi ko naman sinasabi. Ayoko nang sabihin, kasi sometimes, no, sasabihin natin, ang tanga-tanga kasi nila, bla bla. Hindi tapos na ako doon sa mga panahon na yun. Kasi nung araw, nung kaaway ko pa sila, no, yan lagi ang sinasabi ko ang tanga-tanga nyo naman, nauuto kayo niyan. Pero, need nating ma-understand kung bakit nagiging ganun sila. 'Di ba? Yung mga kadalasan mga mami yung naapektuhan Mamaya as we go along, pag-uusapan ulit natin. Na-discuss ko na before kung paano sila naakit kay Tsaka tama yung sinabi dito sa may, hindi ko naman re-reactan lahat. Pero doon sa may bandang dulo kasi, tama yung sinabi ni Sir MG na para talagang kulto na. 'Di ba? Kasi yung si Sir Norman Mangusin kasi talagang kahit pa sabihin mong ayaw mo sa kanya, may karisma talaga yung tao 'Di ba? At hindi yun hindi yun napag-aaralan yung magkaroon ka ng karisma. 'Di ba? Tandaan nyo, no? I don't know kung meron sa inyong nung nag-aaral pa kayo, let's say elementary or high school. Sa amin may ganun Yung kahit sobrang bobo, I'm so sorry na hyperbully lang. Wala naman taong bobo, di ba? Pero sobrang kulelat niya sa klase, pero parang siya pa yung leader. May mga ganun di ba? So, panoorin natin to mga kababayan ko. Konti lang naman yung kukunin ko dito. Sabi Matagal ko, po ba yun na panahon na nagbibigay? mga ilang, mga 2 taon? Oh my God! Tas marami sila. Madami. Let's say, sabihin na natin 100,000 in different 100,000 na tao? country. Totoo yun. Kasi, yung 100,000 nga na yun, feeling ko pa yun Maliit pa yung Sa bagay, nung natatag kasi yung FFCI na yan, medyo nagde-decline na rin kasi yung following ni FLM nun Kasi tandaan nyo, nag-start yan, maraming nagmahal dyan kay FLM, 1 million agad, overnight naging 1 million agad yung subscribers niyan Kasi marami natutuwa kasi kay FLM, unique kasi yung tao. Yung parang, makikita mo sa kanya na willing siya talagang, gumastos para matulungan ang sambayanan. Parang ganun kasi yung image niya Bibihira kasi yun. Yung ganun tao nung araw. 'Di ba? Overnight, naka 1 million subscribers agad siya nun. So, hindi imposible itong sinasabi ni Mami Susan. Baka kasi mamaya, isipin nyo, no, na yan, na anong tawag dito? Na exaggeration yan. Totoo yun. Kasi, tandaan nyo, itong ibibigay kong data, ito ay galing sa mga channels ni FLM nun. 3 kasi ang channel ni FLM nun Wait lang Bibigyan, just to give you an idea. Itong data na meron ako dito, ito na natira sa akin kasi nag-reformat ako ng ng PC. Ito yung time na pinag-aaralan namin yung perang pumapasok sa FFCI nun. 'Di ba? Kung makikita mo dito, ilang buwan lang ito Kasi wala na akong data dati. Isang taon ng year 2022 meron ako nito. Kaya lang,
Nag-format na ako na Just imagine 2021 from April 24 to 2020 April 24, 2021 to August 8, 2021. 4 months ba yan? May, June, July. Sorry ha. Makati alalamunan ko eh. So, 4 months ito, no? Just imagine, yung donation, ito palipad ito. Hindi ito yung remittance ha. Tandaan nyo, palipad ito. Alam niyo yung palipad? Yung magsusuper chat kayo, donations through yung live. Palipad lang ito ha. Inuulit ko, hindi ito kasama yung revenue ng ads ng channel at hindi kasama ito yung remittance ng OFW. Palipad pa lang, United States, sa 4 na buwan na yon, 5,000 ang nagpapalipad dyan. Sa 4 na buwan. So, ito yung mga top 20 na donor, si Ma'am Tess FLM Canada. Nandun pa rin to hanggang ngayon. Si Ma'am Tess FLM Canada. Si Man of Steel, I don't know. Si Bell Pepperful, ito yung si Chili Tita Kabatingan eh. Si Karen UK Whitmore, top 4. 301 siya nagpalipad sa 4 na buwan. Daddy Apple G, asawa to ni Ma'am Edith Gargar eh. So, ito yung 3 channel niya. Francis Leo Marcos Updates, FLM Mayaman Challenge 2.0, at Francis Marcos After Dark. So, ito US pa lang, 4 na buwan, 1.2 million na. Palipad pa lang to ha. Hindi pa ito sinasabi ni Nanay Susan na na yung FFCI na may 800, hindi pa ito yon. 'Di ba? Top 1 yung USA Sa 4 na buwan, 4.4 million na agad, palipad pa lang. Ito, tandaan nyo, to ha, 2021 ito, nakakulong medyo mahina-hina na si FLM nito. Kasi nakakulong na siya dyan eh. Kaya hindi imposible itong, itong sinasabi ni Mami Susan na to. Nung una napakinggan ko, medyo, hindi kaya exaggeration lang, pero na-realize ko talaga may mga data sa akong hawak. Totoo ito eh. Yung sinasabi niya. Different country. Sa Hong Oo, Kong. 100,000 na tao all in all. Oo, yung member. So umaabot. Ano pa lang yung konti yun, yung 100,000 na yun. Diba? Supposed to be million dati ang nito. Siguro itong datang binibigay ni Mami Susan na to, yung mga later na to 2023. Yan, mga ganyan. 2022, 2023. Medyo mahina pa yan. Kasi doon natatag yung FFCI sa mga taon na yun ng 80 million pesos yung nakuha Siguro nila. ganun, di More ba? or less, Yun ang nangyayari doon. Pati yung kapatid niya, na pastor, hiningan kami ng pang-bail. Ayun, may screenshot. Yes, Mami, maraming salamat po dahil may magagawa tayo. Grabe, no? Kaya yung pananahimik nito hindi pwede 'Di ba? Kung ikaw ay kung ikaw ay kinukulit ng mga sorry po ha. Makati kasi lalamunan ko Kung ikaw ay kinukulit ng mga tao na magsalita, Pastor Jam, kailangan may gawin ka kasi talaga. Kasi kasama ka dito. Just imagine, walang kalinawan kung makaka-bail, hindi pa nga nagagranta ng bail yung idol nyo, nangongolekta na kayo ng pang-bail. Ayon ito kay Mami Susan ha. At ayon din kay nagtutugma ito sa sinasabi ni Sir JC De La Cruz, balikan yung interview. Kasi para magpadala, ang minimithi kasi ng mga supporters nito ni Sir Norman Mangusin noon, yung paglaya niya. May sinasabi yung sila mamiyama before na lilipad na ang agila, lilipad na ang agila. Laging ganon. Di ba yung mga old school dyan? Lagi nyo naririnig sa mga live nila, palipad na ang agila. Kahit nga si Sir Vic Lorenzo pakinggan nyo. Ay, sa interview pala ni Mac Pablo yon, nasabi niya rin yung lilipad na ang agila, lilipad na ang agila. Kasi yun ang pang nila pang takam nila dun sa mga mamis. So dahil palagi nila sinasabi yon, yun namang hihingi na sila ng pang bail. Di umano.
Dalawa na yung nagsabi. Si Ma'am Karen Yuki Whitmore din yata sinabi yan eh. Pati si Ma'am Arceli. Guico. 'Di ba yung recording na pinablish ko dito na interview naman ni Sir Nasukir? Ganun din. Ang palabas pambail daw, pambail. Pero alam naman nila na hindi pa nagagrantan ng bails FLM that time. Ginagawa lang nila para makakolekta. At pag nakakolekta daw, ayon kay Sir JC, sasabihin nila, itutulong muna natin yon, saka na yung pambail. Yun lagi ang inaano nila. Kasama pala. Actually, alam ko na ito na si Jam Mangusin, ang hihingi talaga ito. Pero yung sa paniningil ng bail, hindi ko alam na isa rin siya nang hihingi sa pambail. Para daw makawala siya. Ayan paslip na po ako. Konting tiis na lang po. Hopefully bukas makuha na natin ang bail papers para kay FLM. Pantakam nila to eh. Kahit hindi naman nung lumabas nga yan nung unang petition nila, na-reject nga yung bail niyan eh. Kung mababacktrack nyo yung mga, nagpipetition sila for bail, pero na-reject yan. Then, nagpetition uli sila. Diba? Yeah. Si Jam, hiningan din kayo para sa kuya niya. Kaya kailangan talaga magsalita ito eh. Yun na lang kayo, Sir Dong Batalan, Ma'am Yama, Limor, ikaw, Pastor Jam, si FLM, pasok na kayo sa syndicated, men. Nadami na kayo eh. Si Sir Dong Batalan, Ma'am Yama, Limor, Pastor Jam, FLM, 5 kayo. Pasok kayo sa syndicated. I don't know, sa mga lawyers dyan na nanonood. Diba? Kaya kung ako sa inyo, magsalita na kayo. Lalo na si Sir Dong Batalan. Ikaw ang pinakamaraming alam. Dyan. Iligtas nyo na ang sarili nyo. Ba't kayo matatakot kay FLM? Ano ba meron kay FLM? Alam nyo naman kung anong totoo sa taong yan. Bakit natatakot kayo magsalita? Diba? Kaysa madamay kayo. Hindi. Pwede naman natatakot kayo. Kahit ako din naman, baka papatay ako ni FLM, di ba? Pag magsasalita, kung ako nasa posisyon nyo, di ba? Uunawain ko kayo. Pero mamili kayo. Magsasalita kayo or sasama kayo sa kulungan. Di ba? Kung mas nangingibabaw yung takot nyo na ipapayari kayo, hindi, go ahead. Magsama-sama na lang kayo siguro. Oo. Pero alam nyo naman ang status ngayon yan kung may magagawa pa sa inyo yan, di ba? Ito masakit. As a Christian, hindi ka dapat manloko. Correct. Di ba? Pastor to eh. Nung umayaw ako, ayun, pinagkaisahan ako na matanggal sa trabaho, pa-impress kay Kulaong. Ito yung naririnig ko na dati na natanggal to. Si Nanay Susan. I do admit I'm so sorry. Nagpa-public apology ako kay Mami Susan. I do admit, medyo immature pa ako noon dati. Tawang-tawa ako noon na natanggal ka sa trabaho. Pero, nag-a-apologize ako dun sa naramdaman ko na yon. Kasi, nung dati naman kasi, lingid naman sa kaalaman ng iba na matindi rin yung sagutan natin dati. 'Di ba? Matindi din naman yung mga salita na nakuha ko sa iyo dati. 'Di ba? Kaya natanggal ka sa trabaho, nabalitaan ko na yan kay Ma'am Yama noon eh. Medyo natuwa ako noon, pero ngayon, I'm so sorry po, Mami Susan. 'Di ba? Immature pa ako that time. Actually, baka nga immature pa rin ako eh. Pero nung napanood ko ito, alam ko na nawalan ka ng trabaho, pero dito ko na-realize nung napanood ko dito sa interview na to na yung simpatya ko nakuha mo kasi alam ko kung paano mo ipagtanggol si FLM nun eh. Mamaya mapapanood nyo, after na itong reaction video ko, ipi-play ko yung
yung sagutan namin. Kung paano niya i-justify si FLM nun dati. Tapos ganyan ang gagawin nila dyan kay Mami Susan. At may naririnig ako dinig lang, hindi natin sasabihin na talaga, Na totoo talaga. na utos daw ni Kulaong. Pati wedding ring ko, makagago, na isang lako nang dahil sa mga hayupak na yan. 2 trabaho, pinatanggal ako. Bakit? Ano kasalanan ko? Yun yung sinasabi nilang nagpapaligsahan yung mga mami. Sila hindi ko maintindihan no? Ano ba ang makukuha nila pag napa-impress nila si si FLM? Yung masya-shoutout sila gabi-gabi, yun ba yun? Dito na lang kayo sa akin. Wala kayong ipapadalang pera sa akin. Hanggat kaya ko, shoutout ko kayo. Kung shoutout lang naman, wala namang problema. Babasahin lang naman yung pangalan nyo eh. Hello, Mami Susan. Shoutout po, di ba? Hindi ko alam dahil gagawin nyo lahat yun, men. Para kayong, I'm so sure hindi kayo bobo tanga-tanga. Di ba? Kasi, nakapunta kayo sa Amerika. Di ba? Siguro kung mahina ang ulo nyo, hindi naman kayo makakapunta dyan eh. Maliban na lang kung sinako kayo at dyan kayo pinakawalan sa Amerika. Di ba? Nagkaroon nga kayo ng trabaho dyan. Meaning, gumagana utak nyo. Pero bakit ganun? Di ba? Pero nasagot partially dyan, yung may bandang huli dito na parang, yun nga, naho-homesick, naghahanap sila ng, lalo na yung mga matatandang babae. Yung mga nanay figure. Kaya nga, mami ang tawag eh. Kasi yung mga, yung mga matatandang babae, yung mga may edad. Diba? Mga mother figure. Maano ang puso niyan pagka medyo anak-anak ang dating nung kumakausap sa kanya eh. Lalo na't homesick sa ibang bansa. Sinabi naman ni Sir MG dito yun. Kaya lang, yan yung ini-exploit ng mga iba talaga. Diba? Tonight, sobrang ganda po ng ating episode. Pero sa isang banda, nakakalungkot din talaga to kasi isa na naman ho itong testimoniansa, sa mga naloko or nabudol, di umano, ni Norman Mangusin. Hindi na naman kilala yan. Meron pa ako napanood na video niyan. Alam mo, ito si Mami Susan. Namigay yata ng parang school supplies yata. Tama ba ako, Mami Susan? Sa isang school na alam ito ni Sir Earblog eh, kasi pinapanood namin ito dati live nila nun eh. Yung parang sinabi niya kay FLM na, Sir FLM, namigay ako dito sa amin ng ng parang school supplies. I think sa mga ITA yata yon, sa mga AITA or basta sa mga kapuspalad. Tapos hindi siya pinapansin ni FLM. Kasi ang gusto ni FLM, alam mo yun, yung pakabig, yung pangalan niya lagi yung parang biglang binabago yung usapan. Parang walang kwenta yung ginawa niya. Doon pa lang dapat nakakahalata na kayo nun eh. Na walang interest sa FLM doon sa talagang pagtulong. Mga kahombre ko, Atin hong mapapakinggan ang storya ni Madam Susan. So, Madam Susan, maraming salamat. Susan Boiler. Kayo nandito. Kung tawagin siya ni Norman back in the day ay Mami Susan. So, isa po siya sa mga mamis na tumulong back in the day kay Norman Mangusin, mga kahombre ko. Kung maalala nyo, meron na tayo na interview si Mami Karen Whitmore ng UK. Ngayon naman, nandito tayo, nasa harap natin, si Mami Susan ng USA, mga kahombre ko. Okay? Mami Susan, magandang araw sa iyo. Magandang araw. Marami hong salamat at kami ay pinaunlakan nyo sa munting panayam na ito. Marami po salamat. Mami Susan, kwento nyo naman po sa amin, saan nagsimula
ang kwento ni Norman Mangusin sa buhay nyo? Nagsimula yan nung makita ko siya na sa YouTube. Online, oo. Hindi, nung panahon ng COVID na sabi ko, ay ang galing naman nito, isang trilyonaryo kasi we don't know Trilyonaryo. kung ano talaga, no. So humanga ako until parang naano ako na manood ng manood. Na-addict kayo manood? And then, Galing naman talaga kasi si FLM magsalita nun. Yung parang superhero talaga siya nun ng mga mahihirap. Yung kung paano niya sigaw-sigawan yung mga mayayaman na, ay, tumulong kayo, mga kababayan natin naghihirap. Yung talagang, naano ako sa challenge kasi ang katuwiran ko noon, yung parati ko sinasabi na many are called, few are chosen. Maybe tinawag ako ng Panginoon para tumulong. Yun, challenge ko siya sa bigas, bigay ako ng bigas dito, bigay ako ng bigas doon. Kumbaga, tinanggap niyo yung challenge niya. Okay. Nagkaroon siya ng mayaman challenge. Ngayon yung tapos yung credit ko kunin niya, no? Galing din eh. mga tao, katulad ng isang barangay, bibili ako ng mga 20 to 40 na bigas, and then i-challenge ko siya kasi ido-double daw niya yon. Ganon yung mayaman challenge noon nung nag-uumpisa siya. But sad to say, ni isang butil ng bigas, hindi ako nakakuha. Kasi nung sinabi nilang magbibigay, Makulong. sasagutin, nagkataon naman ang araw na yun, hinuli siya. Ayan, And oh. wala ako dito. Nung time na hinuhuli nandun si Sir Yulen, nung time na hinuhuli yun sa FLM, kaya yung naririnig nyo na walang ginawa si Sir Yulen, It was my cousin. Wala na silang nilabas na bigas. Pinapadala niyo yung pera niyo dun sa pinsan niyo, kumbaga. Oo. Para bumili ng bigas. Bumili ng bigas, i-challenge. Okay. Para maging I-video, doble. kumbaga, i-video. Oo. Ido-double yung bigas ko yung itutulong, di ba? Kumbaga, napaniwala kayo sa ganong Oo. style. Okay. Ang sawa nga ng Diyos, ng isang butil ng bigas, wala. Okay. So, yung 40, ibinigay nyo pa rin naman, ipinamahagi nyo. Oo. Nung mga ayon, sumilang na yung maraming mga vlogger, yung mga ganyan, na ano tayo sa, kunyari, may mga bata na nasa ospital. Mababait yung mga oo nga, umano parang nagbukas yung, actually may mga ganong vlog na nun before, pero yung mga nagbablog nun dati, talagang tumutulong, hanggang sa naging rampant na yung scam talaga, sa mga charity na yan. Na kung titingnan mo, ako, may reservations naman ako. Bagamat against ako sa poverty porn, sa yung mga nagko-content. May reservations naman ako. Kasi kung papipiliin din lang, yung mga walang kakwenta-kwentang prank o yung charity vlog na yan, mas gusto ko na yung charity vlog. 'Di ba? Kasi yung prank, yung walang kwentang prank. Kaya lang, ang rule ko lang sa charity vlog, kahit pa sabi mo pinagkakakitaan nila, huwag kami hihingi sa sa mga tao. Okay na yon yung pinagkakitaan mo yung video, dun mo kukunin yung pantulong mo. 'Di ba? Mas lesser evil na yon. Sabihin na natin evil yun, Mas lesser evil na yon. Kumbaga, kaya ko nang palusutin yon kahit against ako sa ganon, kaysa yung manghihingi ng pera tapos itutulong. Kaya nga, ironic kasi yun eh. Sa sarili mo nga, wala kang maitulong tapos iba pa tutulungan mo. May part pa dito, medyo isi-shortcut ko na lang dahil na tayo, maubos ang oras natin. May part pa dito na may kinikwento si Mami Susan na habang yung mga anak daw ni FLM nagtatrabaho nag-aaral sa private school. Yung mga OFW doon nagpapadala, hindi alam kung paano bubuhayin yung mga anak sa Pilipinas. 'Di ba? Nakakatawa kasi parang hindi Manila, parang ganyan niya sa ghost hunting. Nung nagde-debunk ako ng mga ghost hunter kasi malala talaga yung nangyayari sa likod ng camera eh. Sa ghost hunting, ganito din kasi. Kaya if ever man na bumalik ako dun sa pag-expose ng ganun, sana suportahan nyo din ako. Ganito din yon. Lalo na yung Donsky Gash TV, hindi paninira to. Demanda niya ako kung gusto niya. Marami akong patunay sa kanya, animal siya. 'Di ba?
Kasi ang nasa likod ng camera kasi, biruin mo, no? Yung may isang ghost hunter na ano na ah, ang nakakatawang part doon, nagpapabili siya ng camera sa ano sa OFW. Pero yung OFW na ano, na supporter niya, ni walang pampagawa ng CR doon sa probinsya nila, doon sa bahay nila na tinitirhan. Pero nabibilhan niya ng camera si ano, yung ghost hunter. Di ba? Hindi naman sa ano sa bahala pera niya 'yon ano, pero napaka-ironic kasi noon. Parang ganito din yung sinasabi ni Mami Susan dito. May part dito 'yun eh. Na yung mga OFW hindi na nila alam kung ano ipapadala nila sa pamilya nila. Mas pinaprioritize pa nila sa FLM. Ang galing nga eh. Ano ba yung magic ba 'yun? Yung ganung bagay. 'Di ba? Tapos i-forward ko lang ito dito sa may part dito na ano eh, na natatawa ako eh. Na napag-usapan na natin noon before. Ito oh. Ako tinatanong. Sabi ko, guys, saan kayo nakakita ng trilyonaryo? Hindi naman tayo tanga, sir. Tama. Siyempre naman. Kahit paano may maniniwala ka, Reyna daw ang ina. Ng Cordillera, tama. Ayun, sabi ko nga, inanakan daw yung nanay niya, gumamit ng IVF. Nung panahon pala nila, hindi pa uso yon. Wala pang ganun yata. Di ba? Alam mo, wala Ayan, akong dugo niyan. Dito ako tawa ng tawa. So lumalabas kasi dito sa Lee Convo na to na hindi niya pala talaga totoong nanay si Nanang Remy. So ang nangyari daw, yung nanay at tatay niya, kinuha yung egg cell at sperm cell, tinanim kay Nanang Remy. Pakinggan nyo. Wala pang ganun yata. Di ba? Alam mo, wala ako ni isang dugo niyan. Kaya nga. Nanay niya ang nagsilang sa akin, Yana. Mm. Pero kahit yung ina na nagsilang sa akin, wala akong dugo nun. Mm. Kaya Alam mo ba yun? Yes, boss. Naiintindihan ko. Paano? Sige, paano nangyari yun? Dahil, Sinilang ako ni Nanang Remy, pero wala akong dugo niya. Paano nangyari yun? kasi nga, pinaampon ka doon. Baby ka pa lang. Siya nga ang nagsilang sa akin. Ipinanganak niya ako. Pinanganak ka niya, pero wala kang dugo. Yes, wala akong dugo niya. Paano nangyari yun, boss? Yun. Paano nangyari yan? Yung similya ng nanay ko at saka ng tatay ko, ibinaon sa kanya. Okay. Hindi, kahit nasabihin mo na ganun, ano, yung supply pa rin ng dugo na yon, scientifically speaking, galing pa rin kay Nanang Remy yun. 'Di ba? Sinurugate lang ni Nanang Remy. Ito naman yung tanong ko. Ulitin muna natin ha. Ulitin natin. Ang sabi niya dito, Paano nangyari yun, boss? Yun. Paano nangyari yan? Yung similya ng nanay ko at saka ng tatay ko, ibinaon sa kanya. similya ng nanay at tatay niya. Yung nanay na tinutukoy, mukhang hindi pa si Nanang Remy yun eh. So may nanay pa siya, tapos tatay niya, Pacifico yata, itinanim kay Nanang Remy. Ito naman ang tanong ko. 'Di ba? Mag-IBF si yung mga magulang ano. Ano ang pangangailangan nila na magkaanak ng katulad ni Norman Mangusin? Bakit kailangan magkaroon sila ng anak na katulad ni ini naman ito laruan ko daldal ng dal. Hindi ko yung Hayaan niyo siya magsalita ng salita. Yun nga, anong pangangailangan nilang, matanda na si Pacifico nung time na yun. At ito pa, granting, no, kailangan nilang magkaroon ng anak nung nanay at tatay niya. Hindi ba sila pwedeng kumuha ng, yung magandang lahi? Na pagtatanim mo ng similya at, at sperm cell, egg cell at sperm cell. 'Di ba si Joel Cruz nga kumuha ng ng European na surrogate eh. Para talagang ang lalabas na lahi maganda eh. Ba't si Nanang Remy pang pipiliin? Anak ng patola naman. Ang dami-daming kahit nga yung kumuha ka ng Miss Universe diyan, bayaran mo kung anli ang pera mo, 'di ba? Kung super yaman ka. O kahit sino, kahit simpleng tao na lang, basta alam mo naman yung may itsura. Hindi naman sorry po ha, baka mamaya sabihin nyo, pinipintasan ko itsura ni Nanang Remy. Pero real talk lang. Kung ikaw ay mapera, gagawa ka ng procedure, ba't si Nanang Remy pa yung tataniman mo? Ano ba? Ang daming nagpapasurrogate dyan na
na may itsura naman. Ba't nung pas? Come on. Anyway, mga kababayan ko, so dinidiscuss lang dito kung ano yung mga istorya, no, na pinagsasabi sa kanila na pinaniwalaan nila dati. 'Di ba? Hindi siya kumbaga hindi nila nasala sa radar nila na parang may mali. Kaya minsan hindi ko alam kung totoo ba talaga may hypnotism eh. Anyway, mga kababayan ko, no, bago ako magtapos, ipapapanood ko sa inyo yung sagutan namin ni Mami Susan. Hindi ko ipi-play to para ipahiya si Mami Susan. Ipapakita ko para lalong maramdaman nyo yung hinanakit ni Mami Susan kung paano niya ipagtanggol si FLM dati. 'Di ba? Dakilang supporter talaga ni FLM dati si Mami Susan. Tapos tatarantaduhin nila. So totoo nga lang, naiinggit ako eh. 'Di ba? Pag nagkaroon ka ng katulad na supporter ni Ma'am Karen Yuki Whitmore, ni Nanay Susan, ni Sir Nasokir, sino pa ba mga supporter na mga talagang nilalaban siya niyan dati. Sila Sir JC, sila Mighty Manong nun, sila Boss Makmak Pablo, pinaglalaban talaga siya niya dati. 'Di ba? Nakakainggit yun. Loyalty yung binigay sa'yo ng mga tao, tapos ginanon mo. Anyway, ito na po yung video, no, at magpapaalam na rin po ako. Maraming salamat po. Good morning. Kasi na pag-uusapan lang naman, ma. Oo, okay lang yun. Maganda nga yun kasi nagkakasan kung ano ang nasa loob niya. May labas yung sa loob. I thought it was a panty rin eh. Maganda yun. Akala ko panty na sa baba. Hello, Mami Susan. Kamusta na? Ayan na. Anak ko pala ba? Mabuti kanina, ngayon nandiyan ka na. You know me, I don't like you. Prangkahan tayo. Noon pa man, hindi kita gusto. Kung may attitude ka, may attitude din ako. Oh, Hindi. nag-attitude ang magnanay. Kasi ang yabang-yabang mo. Tinitira mo ako, wala akong LS eh. Ano ba yung tinira ko sa inyo, Mami Susan? Alam mo, galit ka sa sinungaling? Ang tanong, hindi ka ba sinungaling? Tanungin kita. Ano po ba yung sininungaling ko na pagkakaalam nyo na sininungaling ko? Walang taong isinilang na hindi sinungaling. Hindi nga, ako may na-identify po ako na sinungaling kapag kinikriticize ko. Kayo, Lagi ano mo pong kasi may sinasabi identify? sinungaling si FLM. Ang dami mga politikong sinungaling. Kapwa, lahat tayo sinungaling. So, Ang tanong kasi, aminado po kayo na inutusan sinungaling ka sa ba FLM? ni FLM na hangaan mo siya? Inutusan ka ba? Hindi po. Oh. Lahat tayo bungo may kalayaan humanga sa tao. Okay. Di ba? Opo. Oh, bakit sasabihin mo tanga kami? Dahil humahanga kami kay FLM. Tapos sasabihin mo kay Matakot si do Mami not Susan. tell me what to do. Gago ka rin. Sasabihin ko sa'yo, do not tell us what to do, bungo. Because you know why? Hindi mo kami pinalalamon. Yun lang yun. So, nung ginawa ni Sir Alfa Romeo sa akin yun, okay lang. Wala kaming pakialam kung ano ginawa ni Di ba? Siyempre, stress ginawa niya. okay. Humanga Sige. kami, bungo. Sa ginagawa niya humanitarian dahil may COVID. Ngayon kung ano kaso niya, tanungin mo sa mga abogado. Kung nagre-reklamo ka kung bakit gumagawa ng pumunta ka sa kulungan. Doon Okay. ka lumanda, hindi sa amin. Okay, tatanungin ko lang isang tanong lang, Mami Susan. May negosyo ba sa FLM o wala? Aba, bakit magkakaroon ng pera yan kung wala? Siguro ngayon wala na. Kasi sabi nyo, oh, So, nagdedepende po kayo anong sa sinabi pakialam ko namin. kung may negosyo o wala? Tanungin kita. May pakialam po kayo kasi sinabi niyo yun before eh. O di ba before? Lahat naman before. Iba na ngayon. Hindi, Kasi nung may before mga na yun, negosyo na nung lulugi. sinabi niyo pa nung Ikaw before, naman, ano po bang negosyo before. niya yung nalugi? Ano po ba yung negosyo niya yung nalugi? Before? Ha?
Ano po yung Uy, negosyo na alam mo, nalog? hindi kasi ako obsessed na katulad mo na kailangan alamin ko. Si Mami Susan, hindi ba obsessed si Mami Susan sa lagay na yan? Uy, ang ka-obsessed yung katulad mo na lahat gusto alamin. Ah? Malamang! Diba? Yung truth. Kailangan natin yung truth. Nako, Bungo, alam mo, kung gusto mong malaman ng katotohanan, wag sa amin. Kulang kami sa kaalaman So, kasi humanga lang kulang kami. pala. Thank you po. Na-admit nyo na kulang po kayo sa kaalaman. Tanong sa amin. Maraming salamat, Mami Susan. Sorry. At least na-admit ni Mami Susan na kulang sila sa kaalaman. Alam mo, Bungo, Maraming salamat po. alam namin may tao lang namigay at tumulong sa kapwa-tao, okay? Hanggang doon lang kami about the case, At about least naiintindihan ko na ngayon. wala kaming alam. Pakialam namin doon. Kung siya na bankrupt, problema niya yon. Okay. Kung nalaman ko ano pa negosyo niya, doon ka magtanong. Kaya wag mo kaming ini-stress, kabastusan mo. Okay. Sige po, ma'am. Ma'am, so nung sinabi niyo po, ma'am, na may negosyo sa dati, sinabi niyo yun po nang hindi niyo alam. Oh. Sinabi nila, di may negosyo. Ikaw ba makakapamigay ka kung wala Okay. kang negosyo? Sira ka pala. Pwede ako manghingi. Negosyo po. Pwede ako manghingi sa OFW para ipamigay ko. Ikaw ang Diba? Huwag natin limitahan yung utak natin sa mga bagay-bagay. Pwede yun. Ano ba karapatan mo? Ano ba karapatan mo? May permit ka ba para ibigay sa'yo lahat ni FLM? Kung ano, meron siya. Si FLM, tanungin mo. Pumunta ka sa Zoom, pumasok ka. Huwag So, ka nung- mo. Kasi Mm. pinapastos mo ang mga tao dito. Ay, no. Nagtatanong lang naman ako. Never naman ako nagmura. Although nasumigaw ako kanina. Pinanggali mo. This is me. Hmm. Kung So, ganyan nung- sabi mo, Ma'am, Mami Susan. ito ako. Nung sinabi niyo po na may negosyo sa FLM noon, hindi niyo po alam kung ano negosyo noon. Sabi Basta lang sinabi nila, niyo lang. nabasa ko lang. Di ba? Nabasa ko doon sa mga report. Okay. O Nabasa ngayon, niyo lang pala. So wala pa talaga ako nakikita negosyo noon. may Ano pakialam kung ka sa akin? May pakialam ka sa akin? Nabili mo malamang ang ko, sinasabi niyo po sa publiko eh. Once na binitawan niyo po yan, ma'am, sa publiko, open na yan for scrutiny. Huwag mo rin Ng sabihin mga, sa akin kung ano ang paniniwalaan ko. No, hindi ko sinasabi yon. Kaya nga tinatanong ko sa inyo eh kung anong pinaniniwalaan niyo eh. Di Diba? ba? Baka Ano sakaling maintindihan ko pinaniniwalaan kayo. Don't tell me what to do. Yun ang sinabi Wala akong mo. inuutos sa inyo. Wala akong inuutos. Ano po ba inutos ko sa inyo, ma'am? Nagawin nyo? Ano pong... Di ba sabi mo, mga tanga kami dahil umahanga kami kay FLM? Kanina po, sinabi ko na mga tanga kanina. Sinabi ko po kanina. Sa Ma'am, wait, ma'am. Sinabi ko po kanina na mga tanga kayo at mga kay FLM. Kanina, sinabi ko. Isang pag-uutos yan, Bungo. Isang pag-uutos yan. Yung sabihan mo na Parang utos. Anong inutos ko doon, ma'am? Sino ka? Sino ka? Di, ma'am. Binabago nyo yung, yung statement niya. Sinabi nyo kanina. Sinabi ko kanina na mga tanga kayo dahil naniniwala kayo kay FLM. Sinabi ko kanina. Kung ano Ma'am, sagutin nyo ng diretso lang, ma'am. Sagutin nyo lang po diretso. Sabi nyo kanina, sinabi ko, mga tanga kayo. Hanggang ngayon, Sinabi ko kanina. FLM. Sinabi ko kanina, ma'am. Sinabi ko kanina. Oo, sinabi mo. Oh, sinabi ko kanina. Ano pong patunay nyo na sinabi ko kanina? O tarantado pala to eh, nasa LS ka, sasabihin Susunogin ko ang channel ko kapag may sinabi ako kanina na mga tanga kayo, naniniwala kayo kay FLM. Kanina. Susunogin ko ang channel ko. Kapag walang nabanggit akong ganon, sinungaling po kayo, ma'am. Aaminin nyo, ma'am, sinungaling kayo pag wala akong nakitang ganon. Talaga naman tao ko, nagsisinungaling ako. Katulad Thank dito, you, inamin nyo. sinasabi kong buntis Diba? ako. Para lang wag magpabuhat sa akin. Hindi sinungaling yan. Alam So mo, normal na sa inyo palang pagsisinungaling. Normal na sa inyong pagsisinungaling. Hindi ka sinungaling. Oo nga, yes. Pero normal na sa inyong pagsisinungaling. Of course, araw-araw, kailangan mo magsinungaling mo. Kahit ikaw nga, hindi mo matanggap ang sarili mo eh. Okay. Lalaki Oy, ka, pero dinroadcast ko kung paano ako nagsisinungaling sa akin, di ba? Hindi ako perfecto. Huwag tayong ipokrito. Diba?
Huwag Pero tayo parang dito. iba ang Wala panluloko kang sa pagsisinungaling. karapatan. Sabihan kami Tandaan niyo yan. Iba ang panluloko sa pagsisinungaling. Hindi mo Patunayan, Mami Susan, patunayan nyo na sinabi ko kanina na tanga ang naniniwala kay FLM. Na sinabi ko kanina. Patunayan nyo. Tanga ka rin. Kasi, Patunayan nyo muna, ma'am. Ma'am, mahirap yung nag-aakusa kayo eh. bye-bye! Sayang ang pera. Malilate na ako. Yan ang hirap men eh. Di ba? Yan ang Ayan, nagiging so, problema nakita sa nyo akin. naman- Nakita nyo naman ngayon, yung pangalawang pagtatagpo. Hindi, Yung kaya particular Mami kasi sa Susan akin. Ako, versus I have Bungo. nothing against Mami Susan. Kaya lang ang nagiging problema, yung Hindi kasi dito, pinatapos muna ni Mami Susan yung mga sinasabi. Hindi nakikinig. Kaya tuloy nagkakaanuhan naman sila ni Bungo. At saka hindi Yun si kasi Bungo ang nagsabi doon. noon sa comment section. pero ako, I do agree ha. Tama si Mami Susan na walang taong hindi nagsisinungaling. Oo Tama naman. yun. Lahat Oo, tayo. Walang taong ganon. Pero iba kasi yung term pag panluloko na yung term na ginamit eh. Ang panluloko True. kasi intentional yun na talagang sadyain mong magsinungaling para paniwalaan ka. Mga nagpapanggap na mabubuti. Yun, tama yun. Pero at the back of their mind, meron silang mga maiitim na balak. Diba? Saka Bungo, narinig ko yung sinabi mo kanina tungkol sa makakalabas na si FLM. Hindi sa amin galing yun Okay lang po yun. Oo. Kaya kami, masaya rin kami kung makalabas siya, di wow, di okay. Di ba? Hindi, sa totoo lang, sino tong magandang nasa tabi ko? Ganda ni Mama. Mami Marites. Sa totoo lang ha, ako, Solid yan. kung tatanungin niyo ako, mas gusto ko talaga lumabas sa FLM. Oo, para Tama. Para magkaalaman talaga. Talagang most of- magkapaalaman. Most of the questions kasi pagka tinatanong mo, sasabihin nila, paglabas ni Idol, saka sasagutin yan. Tama. Di ba? Oo. Okay lang yun. Eh kaso, mukhang si 3 letra na mismo ayaw yata lumabas kasi noong nakaraan, ang usapan nila, ang sabi niya, pag nakaupo na si BBM, may nag-comment doon sa Zoom. Sabi niya, ayoko na lumabas, hindi na ako kutuloy ko siya lang din naman. Di ba? Parang ang labo. Kung nakikinig lang kami, pero hindi galing sa amin yan kasi wala kaming karapatan magsabi dito kay Yama. Nakikinig Ay, ma'am, lang kami. nagzo-zoom po ba kayo? Kasama po kayo doon sa Zoom? Ma'am? Dati Oh, doon, nagsusub dati. Dati. Okay. dati May doon. na-mention ba sa Bakit siya umalis? Ba't ka ba umalis, ma? Kasi sinabihan kami ng ulol, di umalis. Yun lang. Hindi, yun ang yun, nakausap ko si Ma'am Caroline, ang naging problema naman kasi kay Sardong Batalan sa tingin ko, yung hindi niya kayang protektahan yung mga miyembro niya. Tapos Yung bang- pinoprotektahan niya yung labas. Ako hindi ako sold out doon sa explanation niya na hindi ko pwedeng sabihin sila Katesy kasi sila Katesy hindi naman miyembro ng Tarantaduan. FXCI yun eh. Yeah, Bakit yung mga miyembro mo ba, hindi mo ba karapatan na ipagtanggol yun laban sa outsider? True. 'Di ba? Miyembro niyo si Ma'am Katesy, si Ma'am Caroline eh. Tapos gaganon ni Ma'am Katesy na outsider. 'Di ba? Yun Kahit nga. yun man lang. Ako nga, inuulam ni Sardong Batalan sa LS niya, hindi naman ako miyembro ng FFCI, si Ma'am Katesy pa. 'Di ba? Ay, nako. Sige, Ma'am Yama, maraming salamat ha. Mami Susan, I love Sige. you. I love you po. Okay. Love na love kita, Mami Susan. Okay. Pati dito sa magandang nasa tabi ko, Ma'am. Nice to meet you po. Bye-bye. Nice to meet you. Yeah. Bye.